Isang mapagpalang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Nawa ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan. So muli po, welcome tayo sa gawain ng Panginoon dito sa Rema Fields, ating daily Bible study. Bago po natin umpisahan, tayo po muna ay panandali ang manalangin. Tayo po tayo, dakilang Diyos Ama namin nasa langit. Lord, patuloy na nagpapasalamat kami sa mga oras na ito, Jesus. Patuloy na dalangin namin, Panginoon, na sa pag-aaral namin na yung mga salita, malaya ka, Panginoon, na mangusap sa aming mga puso, Jesus. Patuloy, Lord, na pagkalooban mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang kababaang loob ng teachable heart, Panginoon. At patuloy, Jesus, na i-guide mo kami, Panginoon, sa mga salita mo, na nais mo na matutunan ng bawat isa sa amin. Holy Spirit, sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawain ito. Tulong na po, Jesus, na kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Good afternoon po muli sa bawat isa. So, ayan po, ay tutuloy po natin ang ating pinag-aaralan na series dito po sa Rema Fields. So, 7 abundant promises from Psalms 23. So, napakaganda po ng topic, na pinag-aaralan po natin na alam ko na lahat po tayo ay familiar. No, familiar na po tayo dito sa Psalms 23. Alam ko po yung iba po sa atin ay memorize yung chapter na ito. Dapat lang naman po na memorize po talaga dapat natin ito. And I suggest na i-meditate po natin yung mga verses po na ito, yung buong chapter 23 sa daily, sa pang-araw-araw na buhay po natin. Hindi lang basta i-memorize, kundi dapat ang mga pangakong ito ng Psalms 23 ay nararanasan po natin. So, 7 abundant promises from Psalms 23. Nabanggit na po nitong mga nakaraan and simula pa po nung last week. Ang sabi nga po niya dun sa una, I shall not lack rest. Pangalawa, sabi niya po dito, I shall not be in want. Number 3, I shall not lack life. And number 4, sabi niya po dito, I shall not lack guidance. At yung kahapon na itinuro po ni Pastora Lovely, ang sabi niya po dito, I shall not lack safety. At ngayong araw naman po, ang topic po natin, ito po sa 7 abundant promises from Psalms 23, number 6. Ang sabi niya po dito, I shall not lack provision. So basahin ko lang po ulit dito sa Awit chapter 23. Sabi niya dito sa verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at ang pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. So, ang ganda po ng sinasabi ng mga verses, ng mga pangako, ng mga promises. Nagmumula po dito sa Psalms 23. So, ngayon po pinag-aaralan po natin ito kung ano-ano ba ang abundant promises ng Diyos sa Awit 23. Mula nung last week, marami na pong naibahagi po sa atin. Kailangan mag-sink in sa mind and heart ng bawat isa po sa atin itong mga pangako ng Diyos na pwede po nating panghawakan.
Sabi po dito, pang-anim, I shall not lack provision. So, ano nga po ba yung meaning ng provision? Dito po sa Google, sabi niya po dito, provision means the act or process of providing, the fact or state of being prepared beforehand, a measure taken beforehand to deal with a need or contingency, preparation. Meaning, provision, may nakalaan na para sa'yo, sabi ng Diyos. Hindi ka man, o sabi niya dito, hindi ka magkukulang ng mga bagay na nakalaan na para sa'yo kung gagawin mong pastol ang Panginoon. Sabi niya po dito, kung gagawin mong pastol. So napakahalaga po sa bawat isa po sa atin, no, na dapat ang Panginoon ay ang ating pastol. Kasi ang pangakong ito ay para sa mga tupa ng Panginoon. Sabi niya po dito, no, dapat lagi natin kiniklaim sa buhay po natin yung mga verses na to. Sabi nga, dapat meditate natin at dapat nararanasan po natin ito sa pang-araw-araw na buhay po natin. Kasi sa totoo lang, sa araw-araw na tayo ay nabubuhay dito sa mundo, lahat tayo ay may mga pangangailangan. Hindi lang yung pang-araw-araw na pagkain po natin, kundi sa araw-araw na tayo ay nabubuhay dito sa lupa, kailangan natin yung provisions, no, sa pagkain, sa material, no, minsan dumaranas tayo ng emotional at dumaranas tayo minsan ng sakit at karamdaman. So, napakahalaga na dapat natin yung mga promises ng Panginoon na ito. No, kaya nga dapat i-meditate natin ito sa heart, no, sa mind natin. Hindi lang basta memorize, kundi nasa puso po dapat natin ito dahil ito ay pwede nating panghawakan dahil ito ay mga pangako, no, sa bawat isa po sa atin. So ito ay nakalaan na provision, no? So nakalaan na, naka-prepare, naka-ready na, nakalaan na para sa bawat isa sa atin kung gagawin po nating pastol ang Panginoon. Diba? Ang shepherd, kailanman hindi niya pababayaan yung mga tupa niya. Yung shepherd po, yung pastol, tagapag-alaga, kailanman hindi niya pababayaan yung mga inaalagaan niya, yung mga tupa niya. So, kapag nakikita niya kung ano yung pangangailangan ng mga tupa, bilang shepherd, pinuprovide niya o tinutugunan niya yung mga pangangailangan nito. Like kapag kulang na ito sa pagkain, no, ang tupa, no, kapag nakikita ng pastol, so ipoprovide niya, bibilhan niya ito ng pagkain. No, kapag nakikita niya ang kulang na sa inumin, iigiban niya ito. So gagawin lahat ng pastol. No, ang tungkulin niya bilang pastol para maalagaan o mag-provide yung mga pangangailangan ng mga inaalagaan niya. At kung may sakit ang tupa, gagamutin ng pastol yung tupa niya may karamdaman, yung may sakit. Anong tawag doon? Provision. No? Provision ng pastol sa mga tupa niya. So, ang Panginoon po ang ating pastol. At hindi tayo magkukulang. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kung tayo ay nagtitiwala, so mahalaga po yung pagtitiwala. Magkakaroon lang tayo ng tiwala kung kilala po natin yung Diyos po natin. Yung pastol po natin. Sabi po dito, ang Panginoon ang ating pastol at hindi tayo magkukulang. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat o tumutugon ng ating mga pangangailangan. Kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, pinapaalalahanan po tayo ng awit 23 na kaya at gagawin ng Diyos ang lahat para ibigay ang pangangailangan natin.
At in all aspects po ang sinasabi niya dito. So alam niyo po, meron lang po akong i-share sa inyo. Nung sabi nga po dito, si Yahweh ang aking pastor. So napakahalaga po na si Yahweh, ang Panginoong Jesus, ang gawin po nating pastol ng buhay po natin. Dahil makaklaim lang natin yung mga pangakong ito na salita ng Panginoon kung tayo ay tupa, kung siya ang gagawin nating shepherd o tagapag-alaga ng buhay po natin. Kasi sabi nga po ng nabanggit ko kanina, ang mga pangakong ito, yung mga promises ng Panginoon na ito na nakasulat sa Psalms 23, every time na tayo ay dadaan o maaaring dumating sa buhay natin, may mga kailangan tayo, kagaya po ng nabanggit ko kanina, hindi lang financial, yung kailangan natin habang tayo ay nabubuhay. At isa yung chapter na to, itong Psalms 23 na to, at nasubukan ko na po, na-try ko na ito ay isa sa ipapaalala ng Panginoon sa atin. Sa mga pagkakataon na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. So, mag-i-share lang po ako sa inyo. No, last April, nito lang po, nitong taon, last April, nito after lang po ito ng training, dumaan po ako, yung family po namin sa isang sitwasyon na yung nawalan po kami ng mahal sa buhay. So, nawala po yung lolo ko nung last April. Kagagaling lang po ng training, ng camping nung time na ito. And alam niyo po, dumating po sa time na ako physically, emotionally, maging yung isip. So, ito nga po, abundance promises ng Panginoon dito sa Psalms 23. Ipoprovide, so yung provision, ipoprovide ng Lord at alam ng isang shepherd yung pangangailangan ng tupa niya. Yan, alam niyo po, dumaan po ako physically, emotionally, maging yung isip ko po sa kapaguran. Kasi nung time ko na ito na nawala yung lolo ko, syempre emotional. Makakaramdam ka talaga ng lungkot plus pagod. Kasi magkakasunod po yun, kagagaling lang ng camp, tapos training. At habang nasa training, dumating po yung time na ang lolo ko isinugod sa hospital. So ako po yung nandun sa hospital. And na-witness ko po yung mahirap po kasi kapag nakikita mo yung mahal mo sa buhay, nung na-witness mo kung paano siya nahihirapan at kung paano niya inilalaban yung buhay niya. Kaya nung time po na ito, sa totoo lang, dumaan po talaga ako sa point na nakaramdam po talaga ako ng pagod sa lahat. Yung nakaramdam ako ng yung nagda-down ka sa lahat. Nakita ko kung paano nakipaglaban yung lolo ko, nakita ko kung paano siya nire-revive. At sobrang hirap po na makita yung mahal mo sa buhay nung nakikipaglaban sa buhay niya. At after that, after nung pagod sa hospital, habang binurol, so ang dami po namin nilalakad na papers, ang daming mga pangangailangan. So financial, yung emotional, so ang dami mong iniisip, ang dami mong pinagdadaanan. Kasi bakit tao pa rin naman po tayo. Nakakaramdam pa rin po tayo ng lungkot, ng emosyon. And nung mga pagkakataon na yan, sobra po akong nakakaramdam na parang down. Yung lungkot na nararamdaman ko sobra. At ang daming mga inaayos, physical, pagod, kasi ang dami naming mga inaasikasong mga papel. Kasi yung lolo ko po noon ay uuwi ng Negros. So ang dami naming mga inaasikaso. At dumating po yung time na sobrang na akong nakakaramdam ng pagod. Kasi sobrang pagod. Para bang nanghihina na ako emotional na parang gusto ko na umayaw. At lagi pang tumatakbo sa isip ko, laging nagpaparam sa isipan ko kung paano nakipaglaban yung lolo ko nung nire-revive siya. At sobra po talagang hirap na makakita ng ganun o makawitness ng ganung sitwasyon. So, in short, sobra po talaga akong nakaramdam ng down. Pero alam niyo po, sa kabila po ng bagay ko na yun, napatunayan ko na napaka-faithful po ng Diyos na pinaglilingkuran po natin. Kaya nga po, kagaya ng nabanggit ko kanina, dapat hindi lang natin kabisado yung verse na to, yung mga verses na to. Hindi lang dapat natin memorize kasi kailangan, iniuutos kasi
So, baka mamaya bigla akong pag-memorizing, mapahiya ako. Hindi lang po dapat minimemorize ng isip natin ito, kundi dapat minimeditate po natin ito sa heart po natin. Ninanamnam natin, andyan dapat yan sa loob natin. At dapat inaasam natin na dapat lagi nating nararanasan ito sa daily life po sa buhay po natin. Alam niyo po, dun po, yung sitwasyon po na ito last April, napatunayan ko na napaka-faithful po talaga ng Lord sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sa kabila po ng sobra na po akong nakakaramdam ng down, sobra na akong nakakaramdam ng emotionally lungkot, nahihirapan na ako to the point na naisip ko na parang ayoko na parang gusto ko nang umayaw na lang. Pero alam niyo po, itong Psalms 23 na to ay umaawit po, sa heart ko, nagsasalita siya. Pinapaalala ng Panginoon na sinasabi niya na siya yung pastol. No? Sabi niya dito, si Yahweh, paulit-ulit po yan, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkulang. Hindi lang financial, hindi lang po sa material na pangangailangan, kundi ang Diyos, sabi niya, hindi siya magkukulang. Sabi niya po doon, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. At ang sabi niya, inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan. Nung sa mga pagkakataon na parang gusto mo nang give up, gusto mo nang sumuko, nangihina ka na, hindi mo na, to the point na parang naguguluhan ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa mga sitwasyon na pinagdadaanan mo sa buhay. Itong promises na to ng Panginoon, ipapaalala niya at naranasan ko po kung gaano siya katapat, naranasan ko yung comfort, no, yung provision, yung comfort, yung pagpo-provide ng Lord ng comfort, no, yung pagpo-provide ng Lord ng kapayapaan sa puso. And sobra po akong thankful kasi natulungan po ako nito na makapagpatuloy, na mapalakas. So, ito yung nag-provide ng kapayapaan. Sabi niya, pinapanumbalik, paulit-ulit po itong Psalms 23 na to na nagsasalita sa loob ko. No, pinapaalala ng Lord na siya ang shepherd. I shall not want. At ang sabi niya, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. At nakita ko po, hindi lang emotional, hindi lang dun sa lungkot, hindi lang yung kapayapaan, kundi na even sa mga pangangailangan financial, nakita ko kung paano nag-provide ang Diyos. No, kasi sabi niya nga rin po dito sa verse 5, no, pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay binubuhos, sa aking sarong pagpapalay lubos-lubos. So, alam niyo po, yung provision ng Panginoon dun sa mga bagay, sitwasyon na pinagdadaanan o pagdadaanan natin, sabi nga, nakalaan na. Naka-prepare, naka-ready na, may nakalaan na provision. No? So, may nakalaan na solusyon, na sagot ang Panginoon dun sa mga bagay na mangyayari pala sa buhay po natin. So, abundant promises. Sabi nga doon, di ba, sa mga iba pang tinuro sa atin, ito ay magbibigay ng rest. So, andun yung katapatan ng Panginoon. Sa mga verses po na ito, tapat ang Diyos na binibigay niya kung ano yung exact na kailangan po natin in all aspect sa buhay po natin. Kaya I suggest itong mga verses na to, hindi lang basta memorize natin kasi pinapamemorize ng simbahan natin. Hindi lang dapat alam natin, memorize natin para nang maipagyabang natin na meron akong isang buong chapter na na-memorize. Kundi dapat ito ay nasa heart natin kasi in times of trouble, sa mga pagkakataon na tayo ay dadaan sa mahihirap na sitwasyon. Sabi nga, nung po dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. So, nung dumaan man tayo sa mga sitwasyon na parang feeling mo madilim, papaalalahanan tayo ng Panginoon ng mga pangako niya. At ito ay magpo-provide ng peace sa heart natin, maging sa isip po natin. So, basahin ko lang, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang shepherd,
hindi niya pababayaan kailanman yung mga tupa niya. Naalala niyo po yung parable nung nawawalang tupa? Kayang iwanan ng pastor yung 99 para lang hanapin yung isang nawawala. Dahil ganun ka-importante, ganun kahalaga sa shepherd, yung isang tupa. Kung si Yahweh ang ating pastor, hindi tayo magkukulang. No? Kung dumating man tayo sa point na nahihirapan tayo, nag-i-struggle tayo, andun ang comfort ng pastor. Andun ang comfort, andun ang pagpuprovide ng comfort ng pastor. Dumaan man tayo sa sakit, karamdaman, ang pastor, nakikita niya yung tupa niya na may sakit, gagamutin niya yan. So, provision. No? Nakalaan na. Nakaready na para sa'yo. Nung may nakalaan na para sa'yo, sabi ng Diyos, hindi ka magkukulang ng mga bagay, ng mga kailangan mo kasi may nakalaan. So, napakahalaga po na i-meditate po natin yung mga verses na to, yung Psalms 23. Dahil kung maaaring dumating may mga pagkakataon na mag-struggle tayo, subukan ko na po na itong verse na isa ito, itong chapter na ito, itong Psalms 23 na ito, na naging paalala. Isa ito sa nagsasalita sa loob ko, sa heart ko, na hindi mo kailangang mangamba dahil siya ang pastol na tagapag-alaga ng buhay ng bawat isa po sa atin. Our God is a faithful God. Ang Diyos po natin, kailanman tapat siya. Amen po. So, yun lang po ang may babahagi ko sa bawat isa po sa atin. Meditate po natin ang word, ang verses na ito. Tapat po ang salita ng Panginoon. Amen po. So, pray po tayo. Amen. Diyos Ama, salamat, Panginoon, sa mga salita. Minsan pa, Lord, nagiging kalakasan namin in times of trouble. Sa mga pagkakataon na sa mga struggle kami, Panginoon. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon, kalakasan namin. Siyang nagiging solusyon sa mga bagay na pinagdadaanan niya. Patuloy nga po, Ama, na lagay mo pa sa heart namin yung desire, O Diyos. Mas lalo pang i-meditate ang iyong mga salita. Habang kami ay magtagumpay, habang kami nandito pa sa lupa, O Diyos. Salamat, Panginoon. Patuloy nga na ingatan mo, Lord, ang bawat isa sa amin. Ang patuloy, O Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, palalahanan mo kami, maging guide namin, Panginoon. Asahan at pagkatiwalaan namin ng mga salita sa buhay ng bawat isa. Lord, cover us, Father God, ng precious blood of Jesus sa lahat ng pagkakataon. Punuin mo ang heart namin ng kagalakan na nagmumula sa iyo, ng kapayapaan, Panginoon. Salamat, pinupuli ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Patuloy po tayo na mag-iingat. God bless po.